Hello guys, hello mga kamangyan, hello mga ka-idol, hello mga ka-ubas. Yan. Pag-uusapan natin ngayon dito sa video na ito kung paano natin mapapalaki yung bunga ng ating Brazilian hybrid. Meron kasi akong sikreto na ginawa para kahit papaano ay lumaki ng kaunti yung ating Brazilian hybrid. Ito kasing Brazilian hybrid, pag nahinog, ganito lang talaga ang bunga. Yung kasing laki siya ng aratilis o kasing laki ng julin. Pero dito sa ginawa ko ngayon ay parang medyo lumaki siya ng kaunti. Kasi ito ay pahinog na. Nung nag-pruning kasi ako, may natira na isang bunga. Yung isang sanga kasi ay gumapang pababa. Ngayon, aksidenteng nakain ng kambing yung sanga, siyempre naubos yung dahon. Tapos siguro mga ilang araw, nakita ko may sumusuloy na para siyang pruning. Tapos merong sumusuloy at nagbigay siya ng bulaklak. Ayan, ng isang bunga. At ito yung kanyang bunga. Ang ginawa ko naman, inakyat ko yung sanga, tapos yan, sinama ko na dito sa aking mga pruning at hinayaan ko na lang siyang mahinog. Kaya mas nauna itong isa na ito na nahinog. Pwede na itong pitasin, matamis na siya. At ganito ang hinog ng Brazilian. Medyo may yellow ng konti na green, pero okay ang lasa naman siya, matamis. May kaunting kirot na asim, pero okay sa akin. Okay sa akin yung, ayaw ko naman yung sobrang matamis para iwas diabetes. Mas maganda yung may kaunting asim, pero okay, masarap siya. At ito yung mga nung ako'y nag-pruning, ito na yung kanyang mga bunga. Napapansin ko na medyo lumaki siya. Actually halos magkasinlaki na siya. Halos magkasinlaki na yung kanyang bunga. Tingnan nyo. Pero ito ay mga 2 buwan pa bago ito mahinog. Ito ay mamamaga pa siya bago mahinog. Halos parang magkasinlaki na sila. Tingnan nyo, ito hindi pa siya bilog na bilog at medyo pahaba pa siya. Kaya may ilalaki pa ito. Pag ito ay pahinog na, ay lalaki pa yan. Yung parang ganito, mamamaga pa siya, magkakaroon ng mga tubig yan. Kaya itong huling binunga ay may tendency pa siyang lumaki. Ayan, halos magkaparehas na sila. Kasi nung ako'y nag-pruning, ay ganito lang siya kalaki. Yan, ganyan yung nasa dulo. Itong na to ay ganyan ang laki. Tapos ito, yan, yung nasa dulo niya, ganun ang laki niya. Diba halos doble pa ang nilaki niya bago siya nahinog. Yan. Nung ako'y nag-pruning, ganyan siya kalaki itong naunang kaya dumoble pa siya ng bago siya mahinog ay dudoble pa ang laki niya. Ay ito ay halos kasing laki na niya yung hinog, so may tendency pa itong lumaki ng doble, madudoble pa ito ng laki. Ayan. At yun yung aking nilagay lang. May nilagay kasi ako na na hindi naman siya pataba, mamaya sasabihin ko sa inyo. Ayan, itong aking isang puno na ubas ay nagbigay siya ng 40 pieces na ganito bunch, 40 bunch dun sa aking isang puno. Yan. Yung iba nilagyan ko na ng cover. Konti kasi yung cover ko na, kaya ayan, ang lalaki na niya. Ayan. Siguro mga 2 months pa ito bago mahinog. Kaya may tendency pa siyang lumaki.
Pag kasi lumalaki pa yung ubas, bago pa siya mahinog, talagang mamabaga pa yan at lalaki pa. Yan. Ito lang guys yung aking nilagay dun sa aking puno ng ubas. Kaya napansin ko na parang medyo lumalaki yung kanyang mga bunga. Itong video na ito ay binidyo ko nung gabi. Kasi naisip ko nga na i-share sa inyo kung anong ginawa ko dito sa aking ubas para medyo lumaki yung kanyang mga bunga. Ayan. Kasi sa gabi kasi ako nakakabili ng mga fresh na isda, yung bagong huli na isda mula sa dagat. Ay sa gabi may naghuhuli kasi dito sa aking kapitbahay namin na nanghuhuli ng isda. Ay sa gabi siya nanghuhuli, kaya binibintahan niya ako sa gabi. Kaya itong video na ito ay kagabi ko binidyo. Ayan, hugasan lang natin yung isda. Tapos tanggalin natin yung hasang at saka yung mga bituka. Tapos yan, pag nahugasan na natin lahat ng isda, salain natin yung ating pinaghugasan para mahiwalay yung tubig at saka yung mga bituka at hasang. O ayan, pagkatapos ibuwasan natin doon sa puno ng ating ubas. Parang siya yung ating idibig. Pagka-pruning ko doon sa aking ubas, siguro mga patatlong bisis na ito na nilagyan ko siya na pinagugasan ng isda. O ayan, ito yung aking puno ng ubas na nag-iisa. Yan, ang nilalagay ko lang ay puro mga balat ng saging at saka mga cow manure. Yan. Yun lang ang aking nilalagay na pataba. Wala na akong nilalagay ng mga synthetic fertilizer at wala din akong ini-spray na kung ano-anong gamot. Basta talagang organic. Ayaw ko kasing sanayin yung aking ubas sa mga synthetic at saka mga gamot. Talagang natural siyang, yung bunga niya ay natural na talaga. Tapos kainin lang naman kasi. Hindi naman siya para yung ating bang kakainin na ubas ay healthy kasi wala naman tayong in-spray na kung anong gamot at hindi naman tayo naglalagay ng mga fertilizer na mga synthetic. Kaya mas maganda talaga kung may tanim tayo ng ubas kahit isang puno lang, para tapos gawin nating organic yung ating ilalagay para healthy yung ating kakainin. Hindi tayo kasi sigurado doon sa mga nabibili natin dyan sa mga market. Hindi natin alam kung paano nila prinasis para magbunga. Karamihan kasi ay may kung ano-ano pang nilalagay ng mga gamot para lang maging maganda yung bunga, maging malaki, tapos lalo na yung walang buto. Minsan kasi yung iba dyan talagang tinutunaw nila yung buto, talagang inaalis nila yung buto bago ibenta. So tapos yung mga chemicals naman na ginagamit nun ay sigurado namang hindi maganda sa ating katawan. Siyempre may effect din yun, yung mga nilalagay nilang mga gamot dun sa ubas. Kaya mas maganda talaga yung may tanim tayo kahit isang puno, tapos gawin nating organic, so safe na kainin. Ayan lang guys ang ating video, at saka salamat sa panonood. Thank you for watching and God bless.